Bago magtapos ang deadline ng Senate Impeachment Court, nakapagsumiti pa ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng tugon kaugnay ng mga impeachment allegations. Ngunit higit sa paliwanag, laman ng reply ang pagkondena sa mini trial ng Kongreso at ang hiling na mabasura ang impeachment articles laban sa kanya. Alamin ang kabuuan ng balita mula kay Criza Lopez. Ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may constitutional, procedural at substantive defects umano ang impeachment articles na inihain laban sa kanya. Batay sa executive summary ng kanyang sagot sa impeachment complaint, sinabi ng depensa na lumampas umano sa kapangyarihan nito ang House Committee on Justice matapos magsagawa ng umano'y mini trial sa proseso ng pagbusisi sa reklamo laban sa Vice Presidente. Ayon sa kampo ni Duterte, tanging Senado lamang umano ang may kapangyarihang magsagawa ng paglilitis at magdesisyon sa impeachment case. Nakasaad din sa kanilang sagot na tila predetermined na umano ang impeachment laban sa Vice Presidente bago pa man matapos ang pagdinig at pagsusuri sa mga ebidensya. Iginiit din ng depensa na nilabag umano ang due process dahil may mga bagong ebidensya at dokumentong isinumite na hindi umano kabilang sa orihinal na impeachment complaint at hindi nabigyan ng pagkakataon si Duterte na sagutin ang mga ito. Kabilang din sa kinwestiyon ng kampo ni Duterte ang paggamit ng mga aligasyon na may kaugnayan sa panahong alkalde pa lamang siya ng Davao City at hindi pa Vice President. Ayon sa depensa, ang isang impeachable official ay maaari lamang managot sa mga aligasyong paglabag na ginawa habang hawak ang impeachable posisyon. Kaugnay naman sa usapin ng confidential funds, iginiit ng kampo ni Duterte na walang pinal na desisyon mula sa anumang korte o ahensya nagpapatunay na nagkaroon ng misuse, malversation, plunder o graft sa paggamit ng naturang pondo. Pinabulaanan din ng depensa ang mga aligasyong hinggil sa umano'y unexplained wealth at hindi pagdedeklara sa salain. Ayon sa kanila, nakabatay lamang umano sa assumptions, haka-haka at speculative inferences ang mga paratang laban sa Vice Presidente. Itinanggi rin ng kampo ni Duterte ang aligasyon ng political destabilization, sedition at pagbabanta laban sa mga opisyal ng gobyerno. Aniya, kinuha lamang umano sa labas ng konteksto ang ilang pahayag at walang sapat na ebidensyang magpapatunay ng mga akusasyon. Sa huli, nanindigan ang depensa na hindi umano naabot ng impeachment articles ang constitutional threshold para mapatunayan ang culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes at betrayal of public trust. Dahil dito, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte na tuluyang ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.